Number Okay. 12 na kayo, no? Ano ba talaga ang plano ni Congressman Marcolita? For senator or for congressman? I'm now running for senator. Okay? Kasi po, tapos na yung aking termino at marami po ang mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuporta sa atin na kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Yan na nga ho ba sinasabi natin mga kababayan, kasado na ho, Congressman Rodante Marcoleta tatakbo ho ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Palakpakan ho. Pero bago ho natin umpisahan yung interview na yan, itong si Congressman Rodante Marcoleta at ang kanyang pag-anunsyo na yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sang like at sang subscribe, masaya na ho tayo dito sa PH Update. At papanoorin ho natin ang banat nitong si Spoke. Ito ho ang pinakabago niyang video. Kaugnay ho ito doon sa budget nitong si Vice President Sara Duterte na ginurgurho ng mga tambalulslos dyan sa House of Representatives. Talagang tuloy-tuloy pa rin ho ang pagsuporta nitong si Spoke Sari dito kay Vice President Sara Duterte. Sa mga gusto sumali sa ating community mga kabayan, click nyo lang ho yung join button para kayo ho ang pinakaunang makakita pagka meron ho tayong bagong upload. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, nagsalita na ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Unahin na ho muna natin itong kanyang pag-aanunsyo na to at tayo ho hindi binigo nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Sana naman wag din ho natin siyang biguin sa 2025 midterm election. Pakinggan ho natin mga kababayan. Number 12 na kayo, no? Ano ba talaga ang plano ni Congressman Marcolita? For senator or for congressman? I'm now running for senator. Okay? Kasi po, tapos na yung aking termino at marami po ang mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuporta sa atin na kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Ayun na nga mga kababayan, para dun sa mga talagang nananawagan sa pagtakbo nitong si Congressman Rodante Marcoleta sa Senado sa 2025 midterm election, hindi ho tayo binigo ng mama. Kaya naman, ngayon hong nag-anunsyo na itong si Kong Dante, wag ho natin siyang biguin. Gawin ho natin yung part natin bilang taga-suporta dito kay Kong Dante dahil napakahirap ho ng laban na to. Kahit si Congressman Rodante Marcoleta, alam niya ho kung ano yung mga pagdadaanan natin na dito sa pagtakbo niya na to bilang senador sa 2025 midterm election. Kagaya ng sinasabi ho natin dito paulit-ulit, yung mga talagang itinutulak natin dyan sa Senado, wag ho natin kalimutan pag baka hanggang social media lang tayo ha. No, baka hanggang views lang tayo. Anak ng toko dahil mainit itong si Dante. Hindi ho. Itulak ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Prinsipyo ho. Yun ang dapat tayuan natin ngayong mga panahon na to. Dahil pagka nagkataon, buhay ho ng ating mga mahal sa buhay, yung mga susunod na generasyon, ang makukompromiso pagka nagpatuloy itong mga ganitong klaseng patakaran sa ating bansa. Ayun na nga mga kababayan, no? Isang masigabong palakpakan muna para dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Isa pa ho ang hinihintay natin. Isa pa ho, itong si Attorney Vic Rodriguez. Then kumpleto na ho yung ating mga talagang gustong tumakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Don't get me wrong kasi ito ho, kay Attorney Vic Rodriguez, hindi pa ho natin nakilala yung mga taga third floor. Hindi pa ho natin na kung naalala nyo ho, yung sugar fiasco. Yung sugar fiasco na kung saan dumalo diyan sa Senado itong si Attorney Vic at pinaliwanag niya kung ano nga bang nangyari doon sa sugar importation na yon. Doon pa lang ho nakita na natin na may prinsipyo ang mama. Noon umalis siya bilang executive secretary nitong si Marcos dahil maraming gustong ipasok itong si Palaka diyan sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaso tinutulan ho yun nitong si Attorney Vic Rodriguez. Doon pa lang ho, nung umalis siya sa administrasyon nitong si Marcos Jr., nakitaan na ho natin na talagang sinubaybayan ho natin itong mama na to. Nakakita ho tayo ng mga magagandang sinyales na magiging mahusay na senador. Sana wag siyang pag kasi pumasok ka sa politika, yun na yun word itself, karamihan sa mga pumapasok sa politika talagang nagiging politiko, no? Pero itong si Congressman Rodante Marcoleta, politiko yan, pero hindi namumulitika.
Ayun na nga mga kababayan, no, suportahan ho natin, itong mga individual na 'to dahil sila ho talaga ang, makapagbibigay, ng, tunay na pagbabago, sa mapigilan yung mga kalokohang gustong mangyari ng administrasyon na 'to. Itong mga individual na 'to ang ating, inaasahan sa 2025 at sa mga susunod na taon pagkatapos ng 2025 midterm election. Dito ho tayo, dito sa Not Drug, Just Papel, PIN, ah papel pin, palas the bank, viral video. Simple lang ho kasi yan. Yan ang nga ba sinasabi natin para, 'di ba napakasimple? Bakit kailangan niyo pang, hintayin mag-viral ang abutan na yan? Ang problema ho kasi dito, itong si Marcos Jr., kitang-kita ho ng ating mga kababayan, sanay na sanay pagdating sa abutan. Sa tingin ho natin, hindi ho yun ang first time na nagkaroon ng, nakatanggap, itong si Marcos Jr. ng kung anumang klaseng bagay yan, sa gano'ng kabilis na kaparaanan. Nakita niyo ngayon pagkakuha ng kamay niya, biglang lipat sa isang kamay, biglang pasok sa bulsa. Talagang sanay na sanay ho 'to. Simple lang yan kasi, pagka merong issue itong si Marcos Jr., yang mga taga-Malacanang tinutulugan ho nila. Kung papel at pin, di papel at pin anong pero yung nakita ng mga kababayan natin, kulay puting pulbo. Yun ang pagkakaano natin nung nakita natin yung linipat, doon sa kamay ni Marcos, naka-sachet na kulay puting hindi natin alam, basta kulay puti ho yun, hindi natin alam kung pulbo o kung ano pa man yan. Pero para sa atin, nung sa nakita natin, parang pulbo yung nakita natin. Kayo mga kababayan, comment react ko kayo diyan sa pag-debunk ng, Malacanang na yan, kaugnay nga doon sa viral video na kung saan ito kasi si Marcos Jr. Kung ano-ano kinukuha. No, ang hilig, pagdating sa abutan, napakabilis. Ito mga kababayan, dumako tayo dito kay, dating presidential spokesperson Harry Roque. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista sa mga pinaggagawa ng mga alipores ni Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Ito na ang buong video. Magandang araw sa inyong lahat ha. Ito na naman po ang Spokes Hour, no? At ano po pag-uusapan natin ngayon? Well, mainit-init pa, no? Naipasa na po ng mababang kapulungan ang 700 million budget ni VP Sara. Ito po ay tinapyasan ng 1.3 billion dahil halos 2 billion po ang hinihingi ni Inday Sara. So ano ba ho ang endgame para kay VP Sara itong taon na darating? Talaga bang pilayin na siya? At talaga bang napatunayan na natalo ng mga kongresista itong si VP Sara? Well, sa tingin ko po, no, unang-una, winner po si Inday Sara sa nangyari. Bakit? Well, alam naman natin na talagang ang Kongreso, pinaka-importante yan sa panahon ng budget season. Dahil talagang po pwede silang mag-zero budget, no? Pero anong ginawa ni VP Sara? Alam niya sa mulat-mula na tatargetin siya. Dahil tinatarget naman talaga siya, no? Dahil siya ay perceived na kalaban sa susunod na eleksyon para sa presidente. At ngayon pa lang ay nais na siyang pilayin. So, nung siguro naggawa na ng budget si Inday Sara at nag-isip ko anong magagawa niya sa taong ito, dumaan din sa kanyang isipan. Ano kaya? Makipaglaro na lang ako sa kanila para makuha ko yung budget ko at pag nasa akin ang budget ko, gagawin ko na kung anong gusto ko. No? Pero hindi po yun ang naging desisyon ni Inday Sara. Nanindigan po siya sa kanyang prinsipyo at ang sabi niya, hindi ako makikipaglaro sa mga trapo. Meron siyang programa na ipiniresenta at ang sabi nga niya, ito ay para sa interest ng mga mamamayang Pilipino. Bakit? Dahil bilang isang vice president, tinignan niya kung ano mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Unang-una na dyan, yung medical at saka funeral assistance. Tapos nandyan pa rin yung mga pantustos dahil nga pambayad ng kuryente, pambayad ng eskwela. So lahat ng mga pangangailangan na hinihingi sa kanya ng mga mamamayan, yun ang kanyang ginawa ng programa. Of course, hindi naman siya nag-iisip na siya na yung papalit sa trabaho ng DSWD, no? Dahil talaga naman yan din ang mandato ng DSWD. Pero siyempre, dahil politika nga, yung sangkatutak na budget ng DSWD maibibigay lang sa mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez at ni Zaldico. Paano naman yung mga hindi supporters ng Speaker, ng Chair ng Committee Appropriations at saka ng mga kongresista? Wala na ba silang po pwedeng puntahan para sa tulong? Yun sana yung dahilan kung bakit humihingi pa rin ng budget for the same purpose ang Vice President. Dahil kinakailangan lahat ng Pilipino nangangailangan mayroong pupuntahan sa panahon ng pangangailangan. Pero gaya na aking sinabi, no, dalawang options dyan. Tanggapin niya yung katotohanan na kinakailangan makipaglaro sa Kongreso. Pangalawa, manindigan sa kanyang mga
prinsipyo. At ang pinili ni Inday Sara, Pero sa tingin ho natin yung unang option na makipaglaro dito sa mga crocodile dyan sa House of Representative, eh kahit gustuhin ni VP Sara na makipaglaro dyan sa mga crocodile na yan, yung mismong mga crocodile, eh ayaw ho nilang makipaglaro. Dahil alam no ho nila yung impluensya nitong Ali at siya ho talaga ang gustong maging presidente ng sambayanan. No? Siya ho nakikita na, kumbaga, president material, higa nga. No, itong si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi, kahit na sabihin ni VP Sara, okay, laruin natin yung laro nyo. No, gawin ko yung gusto nyo. Bigay nyo yung budget na gusto ko. Gugurgurin at gugurgurin ho talaga itong si VP Sara. Kasi hindi matanggap ni kasi every time na merong presidential survey, lagi hong nandiyan pangalan ni VP Sara, laging nandiyan ang pangalan ni Tambaluslos. No, at yung mga alipores ni Tambaluslos, every time na nakikita nila na merong survey na lalabas at nandun ang pangalan ng dalawang individual na to at laging nangangamote ang kanilang amo diyan, ipagtatanggol ho nila yan. Sisirahan at sisirahan nila yung mga individual na posibleng makalaban ng kanilang Diyos diyan sa House of Representatives. ayaw ko makipaglaro sa inyong lahat. Maninindigan ako. In-explain ko sa bayan kung ano ang nais kong budget para tustusan ang pangangailangan ng taong bayan at kung hindi nyo ibibigay, bahala kayong managot sa taong bayan. So sa akin, winner po si VP Sara dahil bagamat napakalakas ng temptasyon na gawin na lang ang lahat ng ginagawa ng trapo na sige na nga, isang beses, isang taon lang naman itong makikisama ka sa mga kongresista, hindi po niya ginawa yon. That would have been the easier way out. At ngayon po, nakikita naman natin, no, dahil hindi siya nakipaglaro, abay gumawa pa ng pangalawang pangaraan ng mga kongresista para siya ipitin. Hindi lang tinapyasan ng budget, abay nagkakaroon pa ngayon ng pagdinig ang Committee on Good Government, di umano para sa mga paglulustay, di umano ni VP Sara na kanyang mga pondo. At tama naman ang ginawa ni VP Sara. Unang-una, I am an invited resource person. Hindi ako accused na kinakailangan manumpa. At hindi rin siya, ibig sabihin, she did not take the bait, no? Na parang ihahound siya at ipapersecute siya ng mga kongresista because she refuses to. Unang-una, yung pong kasong yan ay nakabinbin pa sa Korte Suprema. Pangalawa, yung mga findings ng COA hindi pa po pinal. Dahil yan po ay meron pang subject to appeal at nag-a-appeal naman po ang mga Vice President dun sa mga notice of disallowances na ibinisyo ng COA. Ibig sabihin, hindi pa po pinal yan. Ganyan po talagang proseso eh. Pag nagkaroon ng notice of disallowance, pakikinggan naman yung ahensya kung ano man ang apelan nila at matapos matanggap ang kanilang eksplanasyon, saka pa lang sila magkakaroon ng pinal na desisyon. So sa akin, kung ang akalain nila mawawarak at magugurgur nila ang VP Sara sa pamamagitan ng budget process doon sa kanilang dinanggel na budget na kapag hindi ka kumagat, wala kang budget, nagkamali sila. Instead, nakita ng taong bayan, dapat pala talagang hangaan itong VP Sara dahil may paninindigan. Hindi ibinenta ang paninindigan para sa 12 piraso ng ginto. Talagang sabi niya, miski wala akong budget, magtatrabaho ako, pero hindi ako makikipaglaro sa inyo dyan sa tinatawag ninyong laro na trapo. So sa akin, hats off. Talaga naman pong bihira na yung ganyang politiko. Lalong-lalo na yung politiko na naging pangalawang pinakamakapangyarihang opisyalista ng bayan. Mantakin mo, kung si VP Sara ay trapo lamang, naku, walang gagawin niya kung hindi makipaglaro sa mga kongresista. Sige, Correct. scratch my back, I'll scratch your back. Pero hindi po. Talagang sinabi niya, hindi ako ganyan. I am who I am. Meron akong paniniwala. Magkakaiba tayo ng mga paniniwala. Pero hindi ako para isakripisyong paniniwala ko para lang makuha ang kinakailangan sa larangan ng politika. So kung sa tingin ng mga kongresista, nawara ang Inday Sara sa kanilang pinaggagawa sa Kongreso, kabaliktaran po yan. Tignan ninyo ang susunod na survey kung gano'ng kasama ang imahe ng Kongreso. Dahil hindi po tama yung naging tawag doon, yung nakita ng taong bayan na nag-iisa si Inday Sara, naninindigan at inaatake ng mga napakadaming kongresista. Yan po maalala ng taong bayan kay Inday Sara na Paano kaya, ito lang to, hypothetical lang, no?
Pagka panalo ng pagka-senador nitong si Congressman Rodante Marcoleta, Senate President kaagad. Napakaganda po nun. Siguro yung mga iniwan niya diyan sa House of Representative, tululaway dito kay Kong Dante, di ba? Galing siya diyan, 'no? Sabagay mataas ang puwesto niya diyan, eh. Mataas din ang katungkulan niya, tsaka isa ho sa mga talagang kinikilala, rinirespeto ang congressman diyan sa House, yang si Kong Dante. Pero tayo kung sakali, 'no, kung magkaroon ng pagkakataon, nanalo ng senador 'yan, tapos after 3 years papalitan na itong, umupo nung, eleksyon, papalitan sila. Tapos itong si Kong Dante siya maging Senate President. Parang mas masaya ho yun. Laban niya ang kanyang paniniwala, ang kanyang paninindigan, kahit gaano pang katindi ang paggigipit sa kanya. Dahil pinag-uusapan naman natin si Inday Sara, pag-usapan na rin natin yung kanilang meeting ni BP Lenny. Siyempre, wala namang nagsasabi kung ano talagang pinagmitingan nila. At tama naman yung naging sagot ni BP Sara na ang Correct. binisita ko ay si BP Lenny, siya ay mas nakakatanda sa akin, nauna siya naging VP, kung ayaw niyang sabihin kung anong pinag-usapan namin, di bahala siya. Pero sa akin, aminin o hindi, siyempre, sasabihin nila, it's personal, pero ang katotohanan niyan, meron po yang aspeto ng politika at paninilbihan sa bayan. Ano ba naman po ang sama na mag-meeting? Ang dalawang babae, una, pareho silang babae. Pangalawa, sila ay mga naging leader o leader ngayon. Alam nyo, talagang kapag ikaw ay babae, hindi ka parang lalaki. Bihira yung pagkakataon na binigyan ka ng pagkakataon nga na manilbihan sa bayan. Sa totoo lang po, hindi ganun katindi yung discrimination laban sa ating kababaihan dahil yung mga anthropologists ay nagsasabi na matriarchal society nga ang Southeast Asia, ang Pilipinas. Pero pagdating sa paglilingkod, di ba, dadalawa pa lang ang naging presidenteng babae sa ating kasaysayan, dadalawa pa lang, 3 pa lang ang naging vice president na babae at karamihan ay mga lalaki. So, gender alone, meron na silang common ground. Pareho silang babae, pareho silang ina, pareho silang asawa, pareho silang nanilbihan. Mahirap po talaga yan na ipagsama-sama mo yung ibang mga roles ng kababaihan as wife, mothers, and as professionals. Pangalawa, meron pa silang second round ngayon. Inaamin naman ni BP Sara na nabudol siya ng mga Marcoses at never again na siya ay makikipagtambalan sa mga Marcos. O hindi ba? Yan ay common ground din nila ni Lenny dahil si Lenny man ay talagang walang tigil sa pagsabi sa taong bayan, magnanakaw, sinungaling yung BBM na yan. That's a common ground. Now, whether or not sila mag-aalyansa, well, your guess is as good as mine. Pero hindi ba kung ang inyong common grounds ay nakabase sa inyong pagkatao bilang babae at bilang isang leader sa bayan na pareho pa silang naging vice president? At pangalawa, meron kayong common na tinitingnan na hindi mabuti sa bayan, hindi ba that is enough common grounds para kayo mag-usap? After all, ang sinasabi nga nila, politics is addition. Sa totoo lang, yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog. Bakit natutumiming ngayon ang mga dilawan? Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku, sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Lenny. Matapos niyang sabihin ang lahat ng mga pula niya kay PBBM, siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa pagiging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros? Well, abangan natin kung ano magiging desisyon ni VP Lenny. Pero malinaw po malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Leni Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Leni Robredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Leni. Alam nyo, simple lang ang Pilipinas eh. Parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nanggagaling sa 3 kampo.
na tagwa one-third. One-third Marcos, one-third Duterte. Parang ang daming free time ngayon nitong si Atty. Harry manood ng ano, ng series Referensya GTO. One-third Dilawan. Ngayon, kung hindi nakipagkita ang VP Sara kay VP Lenny, abay unting-unti na kinukuha na ng pulahan ang Dilawan. Paano? Kasi nga mag-law partner, si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging Dilawan din. Kaya nga may paksyon na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo, talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong one-third ng Dilawan makikipagkampihan sa pulahan. So, tignan po natin dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking paninindigan na baka nga po humahanap sila ng common grounds. Dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan kahit ano pa ang kanilang politika. So ang tanong, meron bang common grounds si BP Lenny? Grabe, napakahusay ho talaga nitong si Spokes. No? Kung nasan man ho kayo ngayong mga panahon na to, Spokes, mag-ingat ho kayo. Palakpakan ho muna natin si Spokes. Napakalaking bagay ho ng pagsasalita na yan, itong si Spokes Harry. No? Ang mga punto de vista niya na ibinabahagi sa ating mga kababayan. Marami hong nalilinawan sa mga pagpapaliwanag nitong si Spokes. Tayo ay nagpapagulo tayo. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Kung hindi nyo pa napanood itong video na i-click nyo lang, mag-ingat po kayong lahat. Kung dante, palakpakan din natin itong si Kong Marcoleta. Meron pa ho tayong isang inihintay. Itong si Atty. Vic. Atty. Vic, baka naman mag-anunsyo na. Baka kung ano isipin ng mga dyan, mga tambaluslos. Ano lang ho talaga, bilib ho tayo dyan sa mama na yun. Basahin nyo kasi, ito, teka. Basahin nyo kasi itong Kingmaker para malaman nyo kung saan yung pinanggagalingan ni PH. Kung bakit bumilib yan. Again, ipiflex ko lang merong yan ni Atty. Vic. Palakpakan. Flex lang natin, yung sulat ni Atty. Vic. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Ito na una tatapusin ang ating reaction video. I-click nyo lang itong video na to kung di nyo pa napanood. Mahalin natin ang Pilipinas. Atty. Vic, baka naman magparamdam ka na. Nagparamdam na to si Kong Dante. Madami naghihintay sa'yo.